Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Titay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tob, the overall vanity for colored hair, Moto Tires, to pursue tire excellence, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo't ka ba? Oh yes! O, wala nang intro. King's Herbal Supreme Capsule. Good morning! Yes, good morning, King's Herbal Supreme Capsule. Wala nang good morning daw. Yun na daw ang good morning natin, King's Herbal Supreme Capsule. Nag-King's Herbal Supreme Capsule ka na ba? Aba, kung hindi pa, edi. Uminom ka na. Ngayon pa lang. Oo. Dahil yan po ay 100% approved natural fresh and fruits vegetable at approved yan ng FDA Kuya Roel hindi yan Saka basta-basta. available yan sa Mercury Drugstore. Nationwide. Ngayon, di ba, uso ang sipon. Ubo. Yan, pampalakas ng immune system mo. So, dire-diretso. Malakas. Walang sakit. Ayan good morning Kuya Jeff. Tita Carmen at Ate Irene. Wala nang intro. King's Herbal Supreme Capsule kagad. Okay, nako, good morning ho. At November 18, 2023. Ilang araw na lang bago magpasko. Nako. At nakapamili na ba kayo dyan? Sabi ng DTA, dapat mamili maaga pa lang daw. Baka naman mabulok yung paninda pag gaya na binili mo. Pag mga pero fruits, pag mga pagkain, siyempre. Pero hamon pwede, lagay mo lang sa ref, mapifreeze. Ganun diba? Ba yun? Hanggang ano na yun. Kaya ako, ano kaya magiging regalo sa atin ni Ma'am Carmen? Baka ni Ma'am Irene, tsaka ni Sir Jeff, no? Trip to Disneyland. Disneyland, di ba? Yun lang naman yan. Okay. Kayo nakikinig sa aming programang Double R sa Radyo Bandido. Kamusta na ho kayo? May papalapit na low pressure area at ingat-ingat at lumindol. Kuyang Roel, 6.8 lang naman pala. Doon sa Sarangani. Nilalang mo yun, kasi nung ulat 7.2, 6.8, pero maraming devastated. Naalala pala, meron palang history noong 1976 nagkaroon na rin pala ng lindol at maraming namatay 8,000. Ang tawag nila doon ay Moro something, Moro pot ba? Parang gano'n na 8,000 namatay at nagkaroon pa ng tsunami. Dito, 1976 ito naman, ang sabi, wala daw masyado mabuti tsunami, naman, thanks threat. God. Thanks God, it's Saturday. Mabuti naman, walang ganun at talagang yan ang mahirap i-predict no? Yung walang earthquake, ganun di ba? Yung bagyo, pwede pa. Di ba? Makikita natin sa by weather, And then pero yung lindol, wala pa no? Kailan kayo mandidiscover yung ganun, Kuya Ruel? Diba? Pero sabi, by nature, diba? Pag maraming lumalabas ng mga ipis, tsaka yung mga ibon, iba yung direksyon. Diba? There's something wrong. May phenomenon na gano'n. Kasi sila una nakaka-feel niyan, di ba? Yung mga ipis. Yan ang pinakagwapo Ang alin? Ipis. Bakit? Pag lumabas yan, lahat nagtitilian. Pero yan din ang ligtas na na insekto Pagka nagkaroon ng nuclear bomb, panahon ng Hiroshima at saka ipis lang pala nabuhay, Kuya Ruel. Ibang klase ang protection nila. Hindi kasi siyempre under the ground sila Hindi, kahit wala nga natira kahit nalanggam pero ang ipis natira.
Yun na lang ang natirang species na nung nangyari na gano'n. Parang gusto mo maging ipis na lang. Para titilian ka rin. Ay naku, ang daming pinagtatawanan natin pero ang daming problema. At kinokontak natin si si Kuya Bong Nebriha, 'di ba? Tayo suportado nga natin siya, 'di ba? Kahit hindi niya tayo pinagbibigyan Kaya pero teka muna, baka bago umini tayo sa mga usapin masakit bang kasukasuan nyo, ba? Mag-tiger balm kayo. Ayan. Lalo na yung mga Mahihiluin. Meron yung silang sumasakit ointment sa dyan. mga bus, di ba? Oo. Ayan, mag-tiger balm ho kayo. Subok na ho yan. Century pa, 'di ba? At yan Kaysa ay naman mabibili dun sa Pare, yung iniinom, may dadaan niya sa liver at kidney, di ba? Medyo delikado, siyempre. Oo. Kaya yan ho, mabibili nyo sa Mercury Drug nationwide. O kaya ang ating tanong, dahil nga nabanggit natin si Colonel Bong Nebriha, preventive suspension. So sa parang sabi, 15 to 30 days. Bong versus Bong ang nangyari. Kayo ba? Sa ating tanong, nahatid ng Boto Tires. Ayan, kayo ba, handa ba kayong bakit palitan na siya bilang traffic head ng Metro Manila Development Authority? Ibigay nyo lang sa amin ng inyong opinion, reaksyon, komento, babasahin natin yan at mananalo sila ng magkano, Kuya Ruel? 100 pesos. Aba, tumatagal din yan. Wala kayong mapupulot yan. Kaya tawagin mo na, Kuya Ariel, ang mga kaibigan mo, magkomento na para manalo sila ng 100 pesos load. Wala pang yan na tumatagal na hanggang ngayon nagbibigay ng load na programa, Kuya Ruel. Di ba? Tanging ang double A sa radyo, bandido lang. Kaya nga nagkautang-utang na ako Poll question natin sa iyo ng Boto Tires. At Kuya Ruel, nabanggit natin 100 pesos. Nawala tuloy yung sasabihin ko no. May naalala ko na tungkol diyan Anyway, yun nga ang usapin kay Bong Nebriha na preventive suspended ngayon dahil nga dun sa hearsay. Sabi niya, hearsay. Nag-relay siya sa tao niya. Nagtitiwala siya, Kuya Ruel, di ba? Yung taong pigtatiwala niya, parang nalaglag din siya, no? Dahil, hindi naman pala nakita. Ang nakakatuwa, nasabi ni Armando Artes, ni Armando Artes, ng MD chairman, sumuko na raw yung dalawa at pinagmulta nila, yung gumamit ng pangalan. Sumuko na. Ito yung kasunod na tanong. Anong kasunod? Sabi niya, ikukumpirma pa rin nila kung ito nga yung dalawang tao na to. Ito yung nagsabing ginamit ng pangalan ng Dentrap. Attorney, ba't yung pala hanapin muna bago i-confirma to? Baka panibagong hearsay. Dapat sabi niya sa interview. i-confirm muna bago bago niya ilantad na sinabing sumuko na. Parang nag-double Nebriha ka rin. Di ba? Sabi niya kasi, sumuko na. Pinakita pa nga, may trato. Binigyan nila ng ticket, 5,000. Munta first offense Second offense, maganda ba Kuya Ruel? Parang 10 ata. Third offense? 20. Aba, parang ginawa ng hanap buhay ang tinakbuhan mo at nahuli ka, 30. 30 na ata, gano'n. Iyon. Tayo, kailangan natin din i-confirm. Hindi, yun ang nila. Yun ganun ang ba? bagong nila. At nalabas. Pero itong nakakatawa tong payag ni MD Chairman Artes. Ikukumpir papatawag nila yung traffic enforcer na sumita. Kung ito talaga yung dalawa. Binorolcast mo, sinabi mo, sumuko na. Sa tinikita mo na Oo nga Hindi, tsaka sinabi niyang di mo na dapat pinagharap mo na ito ba talaga? Ito na. Saka mo tikitan, gano'n. Parang, ba to? Double Nebriha ba to? Di ba nangyayari? Ay, nako. Nga pala, Kuya Ruel, Miss Universe, bukas na po yan. Ating pambato na si Michelle Marquez D, si MMD. Yun, anak yan ni ng isang rin natin. Beauty Queen. Na si Melanie Marquez na Miss International. Siya, naalala mo ba yun? What makes you raw ang asset niya? Parang gano'n. I have a long-legged. Ganun ba? Di ba sa long-legged, sa manok lang yun, di ba? Hindi, si spider yun. Spider. Di ba long-legged? Pero wala daw word o something long-legged, Parang gano'n. Long legs, gano'n. Miss Universe. Baka si Michelle na nagpunta ng creative
Hindi naabot siguro. Pero kung gusto mong maging Miss Universe, dito ka pumunta sa Creative Nathan La Salon. Yan na. Saan ba matatagpuan ko yung Ruel? Sa Scout Alcaraz. Scout Alcaraz. Quezon City. Yan. Scout Alcatraz. Alcaraz. Alcaraz. Hindi Alcatraz Sa Hindi, Alcaraz. sa USA. Yan sa may malapit sa Banawi yan. Aba, nag-soft opening pala yan 30%. 30%. Soft opening pala kahapon Ariel, pwede ka na dyan magpalinis ng kuko lahat. Sagot daw ni Boss Roy. Yan pala yun sa Banawi. Ayan. Siyempre, ikaw naman parang Ricky, magki-Christmas. Siyempre, ang daming parties, di ba? Pupunta ka. Okay lang. Maganda ka. Oo, ikaw talaga. Pag pumasok ka ba dyan, magiging Miss Universe din ang dating mo. Parang ganun no? Kasi lahat Miss Universe na dating, pero siyempre, gaganda ka lalo. Ganun ba? Kaya mga pumasok dyan, Ang nung problema, maganda, paglabas, mas maganda. Nagtatanong kung may ribbon daw ba. May ribbon pa dyan. Wala Wala oo. Moro na meron silang mga spa lang. Nail and eyelashes. Meron ding foot spa. Oo. Anything service, massage, meron din sila Ang wala lang yung mga about Mga aesthetic, wala pa. aesthetic Yan, pa. Tsaka yung mga ribbon, hair cutting, wala pa. Yan mo, soon. Magbubukas dyan. Yan ang Creative Nail and Lash dyan sa malapit sa may Banawi. Yan. Anyway, Kuya Roy, basahin na natin ating mga piling-piling balita nitong nagdaang linggo. Ito na nga, si Xi Jinping at Pangulong BBM magpupulong upang pag-usapan ng usapin sa West Philippine Sea. Sa pananatili ng Pangulong Marcos sa Amerika para sa APEC Summit, bukas ang gobyerno mapag-usapan at maresolba na ng tuluyan ang issue sa WPS na inaasahang magbibigay daan. Sana nga upang matigil na ang mga gusot sa maritime sea dispute. Samantalang inuulat ng Metro Manila Development Authority na sumuko na umano ang mga drivers na nag-name drop kay Senator Bong Revilla para makalusot at makadaan sa EDSA bus carousel nitong Miyerkules. Ayon kay MMDA Chairman Artes, tinikitan at pinagmuntan nila ng 5,000 bilang first offense ang dalawang driver matapos ang marap sa kanyang opisina ng kahapon. Nanatili namang suspendido si retired Colonel Bong Nebrea sa loob ng 15 hanggang 30 days habang iniimbestigahan ang nasabing insidente. Iniimbestigahan pa. Kaugnay nito, nagdabas naman ng direktiba ang PNP na dapat sundin ng lahat ng PNP personnels ang batas, trapiko. Ayan Hindi yung basta-basta porkit police vehicle, dire-diretso. Upang magsilbing ehemplo sa publiko. May iba pa nga, walang plate number. Diba? Nakikita, follow me. Sino naman susunod sa'yo? Diba? Nakita tayong police car, follow me. Ba't kami susunod? Ayon kay PNP spokesman Colonel Jean Pardo, nakipag-coordinate na sila sa MMDA para matukoy ang mga pangalan ng mga pulis na lumalabag sa batas trapiko at ang multang kanilang babayaran. Bukod pa sa kasong administratibo na kanilang haharapin, pinaalahanan pa ni Colonel Pajardo, ang kapulisyan na bawal silang dumaan sa bus lane malibang kung ito ay isang official business. Ang pwede lang ba dumaan doon? Sabi may listahan binanggit ni Chairman Artes Presidente, Vice President, Supreme Court Justices, Senate President, Speaker. Pero yung ambulansya at saka yung fire truck, bawal no? Bakit? Buhay yung sasalba mo ron. Ito mga di man buhay. Baka siguro iba, maski na walang ambulansya, wala naman patient. Baka ganon. Hindi, pero papunta naman sila sa pupuntahang sa pasyente. Unless diba? Siguro talagang pag hinuli, nakita nila, emergency, life-threatening. Diretso na, di ba? Bawal nga, di ba? Kaya may nagbanggaan pa nga di ba? Parang pinagbawalan. May nagbanggaan na bus tsaka yung ambulansya no? Parang, kaya nakakalito naman to kami nagbabayad ng buwis Tayo nagbabayad ng buwis, sila may daan Samantalang itinanggi ng anak ng biktima ng pamamaril sa Victory Liner bus na may kinalaman siya sa krimen. Nung karang idawit ng PNP sa krimen, pinaliwanag nito, nagkaayos na silang mag-ina isang linggo bago pa mangyari ang krimen nitong Miyerkules. Brutal na pinagbabaril ang 60 anyos na babae at living partner nitong 55 anyos habang sakay ng Victory Bus Liner at binabagtas ang barangay Minuli sa bayan ng Karanglan, Nueva Ecija. Nauna nang sinabi ni PNP spokeswoman Colonel Jean Fajardo na
person of interest nila ang anak ng biktima dahil kinasuhan ito ng carnapping ng kanyang sariling ina bago makalaya dahil sa piyansa. Samantalang pinag-aral ng PNP ang pagbabalik ng marshal sa bus bilang bahagi ng security measures. Ay, napanood mo yung video, kaya rin malupit no? Halata talaga mga hard killer. Nakakalungkot sa... At maganda yung nagkaroon na rin ng CCTV sa loob Yung isa kasi hindi nakamas So sana matukoy ito, maresolba. Malungkot ang lupit ng ginawa ng dalawang killer na yun dun sa mag-asawa. Natutulog no? Nasa bus, may biyahe. Sana naman maresolba agad ito ng PNP. At dininay na nga na nagkasundo na sila nung mother niya. Baka may iba pang mga gusot. Kasi nakakatanggap rin ng death threats nung mag-live-in. Samantalang magpapakulong daw. Magpapakulong na lang ako. Ito na naman ang bagong drama ni dating Pangulong Rodrigo Duterte Makaraang magdabas ng subpoena ang Quezon City Prosecutor's Office kaugnay sa isinampang grave threats ni ACT Party List sa Representative Franz Castro laban sa dating Pangulo. Ayon kay Duterte hindi na niya sisiputin ng preliminary hearing na itinakda sa December 4 at 11, ganap na 2:30 ng hapon, na siyang patawag ni Senior Assistant Prosecutor Ulrich Badjola. Sa naturang pagdinig, kailangan magsumite si Duterte ng kanyang counter affidavit bilang sagot sa inihaing reklamong sa kanya. Samantala, lalo pang pinasaringan ni Duterte si Castro at direktang binanggit bilang miyembro ng CCP at isang rebelde umano na kaaway ng bansa. Dati rin piskal si dating Pangulong Duterte hindi niya sisiputin. So parang binigay mo ng wave din. Oo. Madrama talaga ito si Duterte. Sabi, kaya di ba, you pag have the right to remain silent. Ayaw niya, gusto niya maging ganun silent. ba? Dapat he remain silent na forever. Transport strike sa Lunes. Ikinasa ng Transport Group Piston ang tigil pasada Nobyembre 20. Ayon sa pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operator nationwide of Piston, ang welga ay bahagi ng patuloy nilang pagproprotesta sa nalalapit na December 31 deadline para sa consolidation at application ng mga PUV o Public Utility Vehicle na siyang modernization project na DOTR. Pero ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, spokesperson na Celine Pialago, may 50% na nang nag-comply para sa modernization. Kaya hindi umano nakakapekto ang nasabing strike. Strike na naman sa Lunes ng November 20. Samantalang ito nga, nakakalungkot, sunod-sunod na krimen sa kabataan ngayon. Ito yung pansamantalang nakalaya na pala si Christian Rafael Ramos, ang third-year college student na nanggulpi at namaril sa kanyang nililigawang estudyante matapos siyang busted rejectin. Nakalaya si Ramos dahil sa piyansa ayon sa pulisya. Si Ramos ang nag-viral na nakitang namaril sa isang parking lot sa isang campus sa Tuguegarao City. Samantalang ito patay naman ang isang sa paggugulpi ang isang 16 years old high school student sa Rodriguez Rizal. Matapos bubugin ng mga kaanak ng kanyang girlfriend na hindi boto sa kanya. May mga pasa sa mukha at nakatali pa ang kamay sa likod ng biktimang si Ronald John Delgado, isang grade 11 student, nang matagpuan sa gilid ng kalsada ng Sitio Kalumpit, Barangay Macubud, Rodriguez Rizal. Sinasabi nagpaalam lamang ang biktima na sasama na kanyang girlfriend sa bahay, subalit hindi na ito nakauwi pa. Sa Nabotas, ito naman, patay naman ng sasaksak ang isang 17 anyos. Na ang idol si Tanggol. May alias Tanggol pala to. Nang maghamunan ng suntukan sa 21 anyos na nauwi sa saksakan sa isang birthday party yan sa Nabotas City. Samantalang sa Quezon City, patay rin ang isang minor de edad na si Kylie Ragado nang saksakin sa leeg ng apat na kabataan ng makarsunadahan habang pauwi bandang 1:00 ng madaling araw. Isinuko naman ng pamilya ng apat na sila pala tinatawag na children in conflict with law. Ang mga kabataan sa pulisya, sinuko sila ng pamilya. Sinaksak gumamit ng kumuha ng may bukas na tindahan, may gunting, sinaksak ng So, ang daming crime. Ang daming crime na kabataan at nakakalungkot yung mga ganitong pangyari. Alala mo, mamaya, banggit natin sa Taguig
'di ba? May dalawang kabataan doon na depressed yung isa obsessed sa boyfriend allegedly at yun nga kinitil nila ang buhay nila sa loob ng sa eskwela sa Signal Village, no. Nakakalungkot, no. 13 tsaka 15 anyos lang, Kuya Ruel. Maaga nilang binawi ang kanilang buhay na binigay ng Diyos. Mamaya pag-usapan natin 'yan. Okay, ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Kuya Ruel, may community ano kayo, 'di ba? Service. Kinocongratulate ko nga ang El Primero Ilustrados Eagles Club. Sa Rico Elementary School nagkaroon sila ng community service, no, at successful yun. Tama, ang dami nilang dinonate kasi alam mo yung school walang masyadong yung ventilation. So kita mo na ang dami nilang dinonate. Sofitec electric wall fan. Yan. Tsang eskwelahan yan? Rico Elementary School. Saan ba yan? sa may ata yan, sa may Rizal. Sa Rizal. Ba. Good job mga kuya. Mabuhay ang agila! Mabuhay! Ayan. Congratulations. Yan dapat ang mga gawin natin, no? Tumulong sa kapwa, di ba? Hindi yung makapag-away. Oo. Ito nga di ba? Magandang balita ka naman, Kuya Ruel, dahil sa nag-uusap ng pag-usapan sa tingin mo, Kuya Ruel, ni Xi Jinping at ng iyong idol na si Bongbong Marcos Jr. Sa tingin mo? Sa tingin ko, nag-uusap sila ng baka pwedeng daanin natin sa mabuting usapan to. Di may alak sa harap nila. Mabuting usapan. Oo. Tama naman, ay daanin natin sa diplomasya ang dispute kasi pag parehong mainit ang ulo, walang result na maganda. Di ba? Kaya dapat baka pwedeng pakiusapan lang. Di ba? Ang tanong, magkaintindihan kaya sila? Magaling mag-English si Xi Jinping, alam ko. Marunong ba? Oo, magaling. Okay. Oy, good morning kay Jason Valencia, kay Mart Samson. Oy, ng Manila Bulletin, kape-kape na raw. Oy, Mon Samson, kamusta ka na dyan? Ng Manila Bulletin, dating bigating photographer to sa Manila Bulletin, si Mon Samson. Kape-kape na raw muna. JC Son Fernandez, good morning. Okay. At sa lahat kay San Gabriel, good morning din po sa inyo. At kaya i-share nyo po ang aming live episode ngayon para manalo kayo ng 100 pesos GCash load. Yes, courtesy pa siyempre ni Kuyang Ruel. So, ayan. Kami pa yung mapapanood nyo rin sa Sky Cable Channel 224, sa lahat ng digital boxes, siyempre sa Facebook, sa YouTube, type nyo lang 8:10 AM, DZRJ 8:10 AM. Sa aming fanpage Double R sa Radyo Bandido, paki-follow at paki-like ang aming episode ngayong araw na ito. At kung ano man ang gusto nyo pabate at pa-reaksyon, babasahin natin. Sabi nga ni Irene Taiwan, sabi niya, very good daw tayong dalawang gwapo ganun ba? at pogi. Ba't niya alam, no? Thank you rin daw sa masarap daw ice cream kaso sarap ng ice cream na yun sana baka pwede yung magpadala rin. Gusto ko nga yung ice cream, di siya matamis na ganun ba? Nakapakalma kahit wala kang pera, kakalma ka ganun ba? Kaso baso-baso lang dapat galon-galon. Galon. Galon naman. Tita Carmen, ice cream na. Ice cream ka naman yan. Anyway, nakakalungkot yung nabanggit nga natin na mga crime incident. And lately, di ba meron rin kabataan ba yung Kuya Ruel na aksidente yung mga kabataan? Nagmamaneho, 4 na sakay na daganan ng dump truck no? Oo. Mga kabataan din ba yun? Ganun lasing at allegedly na nakainom, di ba? Ang bilis ng takbo ng yata. At saka ang daming nakakalungkot na usapin. Kaya nga dito sa may Arellano University, no? May sila doon nagkaroon ng mga dapat ganun mga sa eskwelahan ngayon nagkaroon ng parang seminar o training how to handle daw nung kasi mapupusok ang mga kabataan ngayon, di ba? Kung magpatakbo
above doon sa designated na kilometer per hour, di ba? May ano yan, kung ilan, kung 60, kung 80. Siyempre pagka nasa loob ka ng, wala ka sa highway mga 80 to 100 maximum. Dito sa mga side street, city street, mga ano lang yan, mga 40 to 50 lang. Kaso, ang bilis parang double yung speed mo. Kaya. Tapos nakainom ko pa ng konti. Kaya di ba, do not drive if don't drink if you drive. Kaya nga, yun, yung usapin ngayon about, yun pa rin, yung mental problem. Pagka, kung tayo nagsisipilyo raw araw-araw, may di ba, yung hygiene natin, dapat din daw magkaroon tayo ng mental hygiene ko yung Ruel. Paano yung mental hygiene? Dapat matuto ka magdasal, di ba? Bukod doon, oo. Kasi sabi nga, in mental hygiene is the science of maintaining mental health and preventing the development of psychosis and neurosis or other mental disorder. And mahalaga yun. Kung ano may iniisip mo. Yung palang kagabi lang, napanood ko yung anxiety, pwede mag-cause din ng prostate. Na ganun ba? So, marami epekto pag ang mental ang pag-usapan kasi doon lahat ng gagaling ng neurons mo, kung ano yung nasa isip mo, yun ang kinikilos mo, di ba? So, napakahalaga rin. Kung nag-aalaga tayo ng ipin o nagpapaganda tayo, rin natin. Mental natin, meron din. Oo, may mental hygiene din tayong binoproseso na ginagawa para maging maayos. Kasi napakahirap may kausap ka, kala mo matino, pero di ba? O kanyari, utusan mo, lutang, di ba? Di ba? Utusan mo, padala mo to, tapos tanghali na wala pa. Di ba? Di ba? Di ba? Hindi kasi ganoon may something problem. Baka may problema rin sa pamilya o sa labas. Maraming ginagawa. Maraming ginagawa. Busy. So, napakahalaga pala kaya maganda tong sinusulong din ni Senator Risa Ontiveros, no? At ni Senator Mark Villar. 'Di ba? Na magkaroon ng isang center para sa mental health, no? At dapat lagyan ng bigyan ng kaukulang budget. 'Di ba? Wag na natin lamay, 'di ba? Sa sunod-sunod ng mga insidente, may 'di ba, yung kamakailan lang Kuya Roy sa may EDSA flyover ba? May parang tatanong, tumalong ba? Hindi ko tinignan natakot ako So tumalong Kuya Roy. Tumalong ba? Oo, nag-backflip pa 'Di ba? Nakita mo ba nangyari 'yun? 'Di ba? Nakakalungkot. Meron pang iba, 'di ba? Meron pang isa. So lahat yung related yun sa mental natin. Hindi kaya dahil sa mga kasi may factor din daw ang social media. Social media, di ba? Kaya kailangan talaga magkaroon ng censorship dyan. Sa social media. Siguro ang unang mag-censor dyan yung magulang. Tayo mag-prevent natin paggamit, huwag masyadong paggamitin ng cellphone. Pero meron din pero parang chicken and egg pagka prevent mo, baka maging lalong malungkot yung bata. May nakita nga ako kinuha lang yung cellphone yung bahay winasak nung bata. Di ba? There's something wrong yun pag gano'n. Ang sabi nga nila, dapat may ABC daw yung wellness sa mental health. Sabi niya, accept the things that you can control. Be not afraid to face your fears and worries. Ito yung panghuli, compassion for yourself is still important. At ito yung mga bagay na mayroon pa silang sinasabi na dapat maging resilient ka sa paggabay sa iyong anak, no? Napakahalaga 'yon. Sabi, parang sinasabi niya yung usually emotion dapat i-control mo rin. Kasi kung ganoon, pagbibigyan mo lang, parang tinolerate mo lang. So dapat ang mahalaga yung magulang. So kausapin yung anak, no, magbigay ng time, Kuya Ruel, 'di ba? Lumabas kayo. Bigyan mo ng quality time, bonding, 'di ba? Bonding kayo. Tapos dapat may social interaction yung bata rin Kasi kung siya lang, ang daming iniisip 'yan. Wala siyang at ang magiging kanlungan niya o dependency niya yung social media. Na alam na natin ang daming diyan, predators diyan. Pwedeng susulsulang ka, ganito ka, punta ka rito, ito gawin mo, ganyan. So ang number one pa rin siguro yung magulang na
kumbaga sa city jail may tinatawag doon, may tawag doon yung taga-saway Parang si Mayor. hindi, meron pa isa doon meron doon na tatawag sa city jail. So yun yung tayo ang una kasi Yung mga mas ginagawa maraming natin, oras tayo, mas maraming panahon na nasa piling natin sila kaysa sa labas. Pero ang nangyari ngayon iba, mas maraming panahon sila nasa labas. So hindi natin masyadong nakokontrol yung pag-iisip nila, di ba? Mas maraming time sila, mas maraming panahon sila sa kaibigan kaysa sa magulang. Pero dapat yang mahalaga raw nga, base doon sa nakausap natin, yan yung binanggit natin sa Karandang Institute yan sa Arellano University, to be credit, no? Na kausapin ng mahalaga raw ng magulang kung ano yung problema. Bigyan mo ng time, di ba? Dami nga nanonood sa atin eh. Ah. Ito si Kuya Junior Centeno, si Choi Bueta, si San Gabriel, si Kenneth Lim. Di ba? Dami si Eggy Ben. Oy, Eggy Ben. Good morning Kuya Ruel. Pabati naman ang ate ko, birthday niya today. Oy, happy birthday. Si Rochelle Reyes Besilides. Yan. At siyempre, happy birthday kay Kuya John Eric de la Cruz. Kaya, kay Boss Kent. Uy, happy birthday. Birthday ba? At sa kaibigan kong sa Turkey, si Medlub Yapak. At belated happy birthday kay brother Celestino Jojo Sikat. Oy, happy birthday nga pala kay Jojo Sikat. And advance happy birthday kay Darwin Mendoza at kay Catherine Astronomo. Yan. Magandang iregalo nyo sa inyo sa sarili nyo, yung Sopetec Appliances. Yan. Lahat ng klaseng appliance na gusto nyo, meron dyan. Yan. Hindi lang birthday, malapit na mag-Christmas eh. Pwede rin pong regalo nila yan. Lahat yan nakikita mo sa sa picture. Pinadala sa akin regalo ni Sopetec. Ayan ba? Dali mo lang dito, regalo na lang natin. Hindi ko nga hindi na nagkasya eh. Ayan po ang Sopetec, quality beyond limitation. Ay nako, 10:30 na po ng umaga, magbabalik ko kami. Wag ko kayong alis. Hello, Philippines. This is Eric LeCain with World News Jam. We bring you the most interesting stories from around the world each week. We just don't give you the news, but we tell you the story behind the news, as well as read and answer your questions in an entertaining and easy to understand way. So please join us on DZRJ 810 AM Radio Bandito TV and get yourself updated with all the interesting news of the week from around the world right here on DZRJ's World News Jam. Watch and listen to World News Jam every Sunday from 7 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Ako, si Felix Tambongko. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ako sa programang The Observer, Pusong Minero. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV. Watch and listen to The Observer, Pusong Minero, every Saturday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Ruel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopetec Appliances, Boto Tires, Taube Colored Hair at ng King's Herbal Supreme Capsule.
karaniwang tao lamang. 33 minutong makalipas ang ika-10 ang oras hatid sa inyo ng BTS. Blue Top Shirts, the Eggy Ben, 100% cotton. Ngayon ang gamitin yung pwede rin pang regalo yan. At mabibili nyo sa lahat ng mga stores. Sabihin nyo lang, may BTS ba ka dyan? Pag wala dyan, lumipat kayo kabilang tindahan. Meron dyan, sigurado yun. Yan po ang BTS. Ito, maganda yung sinabi sa akin eh. Oh. Sabi, di daw sasabi ayusin ang hair ko. Dahil bago daw akong gupit. Natural sa akin to eh. Pa-shout out daw kay Romel, kay Biab, at kay Jason Abulencia sa Dagupan, Pangasinan. Umabot tayo ron Jason, Sana wag lang naman mag-comment. Magpadala sila dito ng mga bangus. Kasi, maganda ang bangus sarap. doon sa Pangasinan. Good morning dyan, mga taga Salapingaw. Yan, Salapingaw, di ba, Josephine? Yan, good morning. Sa Salapingaw Island. Kaya JP Portugal is watching. Si Shynet. Ang dami si Pacifico, Kuya Pacifico Agor. Yan. At si Anyong, good morning daw. Ay, good morning kay John Ray Gray. Sabi niya, kaya daw siguro yung tinatalakay natin kanina about krimen. Nawala na raw kasi ng foot patrol sa mga bawat mga polis sa lansangan. Pero di ba may sinuggest nga si na-interview natin si Barangay Chairman Nelson T, si outgoing Barangay Chairman Nelson T ng Umpin, in Chinatown. Sabi niya dapat sa isang barangay may pulis doon nakadetail, no? Para mabilis yung pagresponde, mabilis din yung pagpapay ng mga cases, no? At ilan ba ang pulis sa Maynila? Ang dami naman, di ba? Kasi di ba maglagay ka ng isang pulis doon na mabilis umaksyon. Kasi kung ang tanod wala namang baril ang mga tanod. Siguro ito yung binabanggit nga dapat na nakikita natin na may pulis sa lansangan. Pero minsan ba dati na panahon na ni Marcos Sr. May pulis sa lansangan, sinasaluduhan pa. Good morning ba? Ngayon ba pag nakasalubong mo pulis, ano ba? Iiwas ka no? Ganun ba? Depende naman, may mga pulis na very courteous. Naman. Kagaya nung si Rolly Caranto. Very courteous yan. Good morning po. Si Colonel Angel Bundok. Congratulations. Bagong promote, full colonel na, di ba? Ayan. At saka siyempre, kaibigan natin si Police Major General Leo Francisco. From Brigade General to Major General. Major General, di ba? Ang daming na promote nitong congratulations na PNP Chief Benjamin Acorda. Ilan ba? Ang dami, no? Maraming, pero may isa lang na Lieutenant General, 3-star yun. Isa lang. Congratulations kay NCRPO Director. Diba? Nartates. Belencio Nartates Jr. na ngayon Major General na. Oo. Ayan. At siyempre, yung kaibigan natin, si Kuya Colonel Santos ng Las Piñas. Kung nga kay Colonel Jaime Santos ng Las Piñas, naalala nyo ba yung doon sa area niya, yung in-snatch yung cellphone niya, ang ginawa ng biktima, kinuha naman niya yung susi. Kinuha niya yung susi. Kinuha naman yung susi nung riding tandem na yun. So, hindi nakatakbo, hindi yung motor. Tumakbo na lang. Tama, ang galing Kaya paano nga, kakaiba rin, unusual daw yung ganong incident. Sinong kakasuhan mo ron? Siyempre, sa tingin ko sa ganong, yung unang crime na nangyari, parang, di ba, may tiyatawag na pag self-defense Kahit napatay mo yung tao, pero by self-defense, acquitted ka Naunang may ginawa sa yung krimen di ba? Bago ikaw ang gumawa ng aksyon. Kaya may mga talagang sa mga traffic, di ba? Kagaya sa Makati, dito, di ba? Sa Asbu. Di ba? May mga talagang tumutulong muna. Iba sino ba yan? Si Juanito Yu. Juanito Yu. Ng Asbu na Makati. Aba, mabait pala yan Madaling kausap madali ring hanapin. Hindi yung iba, mahirap hanapin di ba? Hindi, sabi, mabilis daw siya tawagan. Pero pag tinawagan mo, mahirap hanapin. Pakausap. Pero si Sir Osalito Yu. Juanito Yu. Madaling kausap yan. At hindi wala nang passionate. Passionate. Di ba na
hindi mo kailangan makipagsigawan pa. Siguro dahil aral din si... Nakita niya kasi ang di-deliver gamot. Importante yan. Sige, di ba? Tama. Oy, good morning kay Bon, kay Sir Miranda from maulan daw sa Ilagan, Isabela. Aba, kasi nga meron ng raw doon may LPA na pumapasok at uulanin nga tong area ng norte at saka yung So yung south. Yung bagyo papuntang Ilagan. Wala pa namang bagyo, Kuya Ray. Parang low pressure area pa lang. Pero pag hindi pa namumuong bagyo siya, LPA pa lang daw. Pero hindi dadaan doon. Kasi yung pangalan pa lang nato, Ilagan eh. So, baka umilag na eh. No? Oo. Joke lang. Umilag na. Oo. Okay, Oy, congratulations muna, Kuya Ray. Si Senador Laila de Lima. Laya na, by bail. At tinaasahan naman na madidismiss na ang kanyang kaso. Tayo, hope, talagang ever since, simula pa lang, talagang alam na natin na lang to, fabricated, trump-up charges lang kay Senator Laila de Lima. At, kaso, you wala, suffer. malabong siyang kaso, acquitted ka, paano? Nagsuffer ka naman sa loob. Sa Amerika, 'di ba, may damages kang babayaran, Danyos, 'di ba? kasi Dito ba, you dapat tayo nang gawin ng mga no? Oh. Na 'di ba, nakulong ka na, tapos bandang huli wala ka palang kasalanan. Pasensya na, Diba? ganun. Yung buhay at saka yung time na Integrity ginugol mo, di ba? They destroy integrity. Tsaka yung time na nando ka na hindi mo kapiling yung pamilya mo. May babalik pa ba yun? Hindi ba? Kaya dapat dapat meron din na managot yun. if you are falsely accused, di ba? Kaya meron ako nabasa doon eh. No. Sabi nung Diyos blessed are those who are prosecuted, di ba? Parang pinagbintangan ka lang, di ba? For ano susunod nun. Di ba? At saka maling magparatang ng alam na hindi naman talaga tama, 'di ba? At lalo na itong nangyari kay Senator Laila de Lima. Anyway, basahin nga muna natin tong kay yung reaksyon na kay retired Colonel Bong Nebria na sa tanong gusto nyo ba, sa tanong natin na palitan na ba siya dapat under preventive suspension pa lang, ano ba naramdaman nyo nung nawala si Nebria sa EDSA? Ang sabi naman, nakakuha ng maraming kakampi si Colonel Bong Nebria. Nakikinig ka ba, Colonel Bong? Sabi ni Big Boy, hindi ako pabor, sabi niya. Para sa akin, wala siyang kasalanan. Ginagawa niya lang ang kanyang sinumpaan na tungkulin sa sambayan ng Pilipino. Ang lalim mo naman ng Big Boy, si Imelda Chua, hindi raw pabor. Hindi rin si Rudolph, O si Debelski, sabi niya siguro learn from his mistake para ma-improve niya ang sistema. Si Joe Felipe, hindi rin. Dahil hinarap niya ang kanyang kasalanan. Daisy sa Mountain, daming kakampi ng mga kamag-anak pa ni Bong Nebria to. Si Janet, kung sino mas effective. Ito naman, kung sino mas effective, mas magaling kesa sa kanya. Yun ang ipalit daw. Pero ikaw, oo raw kasi mali yung ginawa niya. Hearsay kasi, Kuya Ro, hindi naman nakita nag-relate siya sa tao lang niya. Ang mali yata ni Colonel Bong Nebria, yung binanggit niya yung... In public, no? In public, yung hinuli. Violation din pala ng data Privacy Act. Di ba? So, diba? Kung pag ganyan, pag nakabalik si Colonel Bong, siguro magpakulay siya ng buhok para bagong hair, siya. Bagong look siya, di ba? Gumamit siya ng tob, di ba? Hair color, Para press ang dating. Colonel Bong, pumili ka na yung ibang kulay ng tob. Hindi, kasi siyempre, mamumuti ang buhok mo dahil sa... Paitim siya dyan. Tama. Si JC Pernal sabi hindi po. Si Ann hindi po. Kasi nga si Chris Milan hindi rin. Pero si Shelly Butak sabi dahil kahit hindi pa kumpirmado, pinangalanan na niya to yung image ni Senator Bong Revilla. Ay nadungisan. Nadungisan daw yung image ni Senator Bong, Si Aliana Diaz no. Pero excuse me. Maraming pumabor sa kanya. Na wag siya palitan, Kuya Ruel, ng si Bong Nebria. Okay, kasi nga hindi mo naman nakita, 'di ba? Ni-relay mo lang. Pero dapat hindi mo na binanggit, 'di ba? Okay, hindi mo in public, 'di ba? In public, Kaya naman, kumbaga damage has been done.
O nasa Cavite raw si Senator Bong. Sinasabing umaga na nahuli. O, hindi naman. Si Tess sabi niya, yes, para dito Lara ng iba. Si Lara, hindi. Dahil nayo naman daw sa tungkulin ng kanyang ginawa. Aba, mahirap din trabaho ni Colonel Bong, Kuya Ruel, ha? Diba? Talagang maraming magagalit sa kanya, no? Yun din pagka gumagawa ka ng mabuti, maraming magalit sa'yo. Oo. Di ba? Hirap eh. Mas maraming pag gumawa ka masama, maraming pabor sa'yo. Oo diba? nga eh. Si Isko, sabi niya, Isko ba to? Isko. Give him another chance kasi di naman yan, lahat naman daw nagkakamali. Si Joe Zamora, hindi dapat paitan dahil lang sa isang pagkakamali. Bigyan siya ng isa pang chance. Si Jody Batak, no. Si Marlon, hindi po. Salia, hindi po. Si Rie, hindi raw. Si Kim, hindi. Since nagkapatawaran naman sila. Si Les, hindi po. Okay. Si Choi Beta, hindi po. Huwag siyang palitan. Okay. Daming pabor sa kanya. Si Vanessa, hindi rin daw. Hindi. Ito nga sabi ni Grace Gigi Tiles Baldos, Kuya Ruel. Hinahanap natin yan kung magko-komento rito si Karen Sagom ba yun, Kuya Ruel? Nakikinig ba si Karen Sagom ng Christia? Nail and Last. Yan. Nako. Sabi nga ni John Carig Reyes, pabati po ang lolo ko, birthday niya today. Happy Feliciano Carig. Ang dami nagbe-birthday. Cristiano, Hindi ako naniniwala, pare. Kasi walang cake sa harap natin eh. Padala sila para maniwala ako. Sino may birthday yun? Feliciano Carig. Feliciano Carig. Happy birthday po. Ilang taon na si Lolo, Kuya Ruel? Parang sinabi, parang 75. Aba, order na dapat si John ng Mas Kay Chicken. John, order ka na para pang regalo mo dyan sa lolo mo. Kung bigating ka, mag-franchise ka na raw. Sabi nga nila, let us help you find success in the food business. Pwede ka na mag-franchise. Masarap yung chicken na yan, ha? Mas lalong sasarap yan kung may parating uli rito. At matikman namin yan. Kailangan. Nakalimutan ko na ngayon lasa niyan eh. Yan. Tanongin mo, Mas Kay Chicken. Magparandam ka naman. Lalo na ngayong magpapasko. Yan. Okay, ang daming halos lahat ng doon sa ating tanong na pabor ba kayo na palitan muna o tuloy ng palitan si retired Colonel Bong Nebria bilang traffic head ng MDA. Maraming pumapabor sa kanya, Kuya Ruel. Base doon sa ating dito sa ating poll question. But tingnan mo na, congratulations muna sa ating dito sa ating stasyon sa DCRJ. Dahil third place pa doon ba sa Gawad Tambuli. Explain mo nga yung anong Gawad Tambuli. Wala masyadong pinaliwanag sa akin. Pero outstanding sa information dissemination sa radio broadcast. Ang mahalaga ron. Yan ang Gawad Tambuli. Third tayo, ha? Tambuli, parang ito yan eh. Tambuli ito eh. Di ba tama ba ako? Yan. Ganun ba? Tambuli. Yan. Kumbaga, parang something sounds like for the parang gisingin mo ang public. May tambol, di ba? Pag tambol lang, gigising ka, di ba? Pag may ati-atihan. Dito lang naman sa station natin, wala naman tayong fake news eh. So talagang nagbibigay tayo ng magandang information. Okay. Okay, share nyo lang at i-commento nyo pa rin ang inyong reaction. Babasahin natin yan. Si Pangulong Rodrigo Duterte ay may subpina na. Dating piskad na subpina, dating Pangulo, ngayon nakakarapin niya. Magaling siya pero sabi niya magpapakulong. Kung drama niya to, makakuha to ng simpatiya, no? Papakulong ang dating presidente. So parang simpati sa kanya, Kuya Ruel, yung ayun, yung makakuha siya ng simpati sa publiko na kaawa-awa siya, di ba? Kaawa-awa ba yan? Ito ba yan? Di ba? Kaawa-awa ang dating Pangulo. Mas kaawa-awa siguro yung maraming nawala ng buhay, nawalang anak, nawala ng tatay dun sa kanyang peking drug war. Ayan. Peking drug war yun dahil wala namang nahuli o napakulong na drug lord eh. Kaya peking drug war yung mga nakachinelas lang. Yeah. Kaawa-awa ba yun? Hindi eh. Okay, sa Maynila, Kuya Ruel, sabi mo hanggang ngayon ba nagrereklamo ang mga
ilang traffic enforcer ng Manila Traffic and Parking Bureau dahil nakakatasalan sila ng sahod, tama ba? Oo, parang kalahati na lang sahod. Siyempre, alam mo na, ang hirap sa kalsada. Tapos babawasan mo dahil hindi nag-selfie o kaya nakalimot mag-selfie. Or pati yung pag-selfie ata merong paraan. Sabi nila paano kung iba walang gadget na yung dipindot pa ang cellphone. Hindi kagaya ng mga ibang cellphone na advanced na merong features na camera. Dapat mag-provide ng MTPB ng bawat isa ng cellphone. Total, ang laki naman ng kita nila. Diba? Ang laki ng kita niya, 5M a day. 5 million a day? Oo. Para kay Eddie yun, ha? Kasi kawawa din, siyempre. Tapos, paano may pamilya yung tao? Di ba? Babawasan mo. Pag parang ngayon ang attendance ba nila lumalabas? Oo, yun ang attendance. Pag hindi ka hindi maayos ang selfie mo o hindi ka nag-selfie na pinadala mo doon at hindi ka nagpadala, absent ka, ganun ba yan? Absent, oo. Parang wala ka doon sa duty mo. Mm-hmm. Oh, parang ngayon ang parang lumalabas sa DTR nila. Oh. Yun. Kaya nga... sa civil service pa, meron ba ganon? Wala. Unless kung gumawa sila ng panibagong batas doon. Pero kung polisiya lang, parang malabo yata no? Papasok sila sa ganon, ng traffic enforcer. Ba't hindi na lang may isang team leader, di ba? Hindi, parang ang reklamo sa akin siyempre, pagka bawat sektor rin merong head dyan, may team leader, may tama. supervisor, di ba? So, yun lang naman ang area mo, di checkin mo lang yung supervisor magche-check kung nandoon o wala. Kung ipitin mo yung mga mahihirap, mahirap na nga sila, babawasan mo pa, wala matitira. They will resort to kotong. Kailangan mabuhay. Di ba? Dapat itulungan mo nga sila as a leader. Dapat turuan mo mag-lead ka ng example na gampanan nila yung trabaho nila na hindi na kailangan bantayan, di ba? Alam ba yan ng ni Mayora Hani Lacuna? O tulog pa hanggang ngayon? Pinuyat ni Fox. Yung ganun, totoo ba yung Kuya Ren? Kasi kung tama, kung marami nagre-reklamo, kawawa na may mga traffic enforcer. Ngayon, mas kawawa rito yung mga motorista. Diba? Kasi yung mga babalikan. Wala ka mong mahihitang ulo namin. Nakatasan kami, ha? Multa mo, 2,000. Pero pwede natin pag-usapan yan. Gawin mo 1K na lang. Wala nang resibo. Diba? Oo. Okay, sige. Wala ka bang cash? Meron, Gcash mo na lang. Advance. Tama, yun na nga, digital payment na ang ginagawa. Pero yan, cycle of yan, di ba? Cycle of corruption, kung merong cycle of violence, di ba? Kumbaga, doon sa PNP, di ba, may nagreklamo nga, di ba, na may nahihasing o inaabuso sila. Pagka-graduate nila, ang kawawa naman, yung mga inuhuli nila, di ba? Gugulpihin nila o sasaktan. Kaya maraming abusadong mga pulis. Kasi, from time at the beginning na nagte-training sila o nag-aaral sila, may violence na no? So, iikot lang yan. Cycle of violence lang yun. Nangyayari sa atin. No? Kaya mahirap. Ito naman, kung nahihirapan ka, kinukutuhan ka, mga otong din naman to, dun sa kawawa uli ang publiko, lalo na yung mga motorista. No? Lalo na dyan sa area ng ulitin natin, bukod doon sa Retiro o sa may Chinese General ba, yun doon pa rin, sa may Bustillos, no? Isang pinakamalaking trap yun. Kaya lagi, wala ka nakita hindi pareho yung left at saka yung go. Walang tapos dalawang lane. Hindi traffic doon. Pag nandito sa kabilang lane, tapos traffic na, hindi ka na makasingit, hindi ka papasingitin, violation yun. Magaling pa taga-sipad doon ng MTPB. Ang galing doon. Malayo pa lang. Kita ka na. Huli ka na. Pagdating mo sa huli ka ng violation, lumipat ka ng lane Parang dati naalala ko, merong parang isang nagsabi na pag mga ganong simple, yung talagang halos minimal lang, wag na ninyo huliin kasi nagkakakos ng traffic. Minsan naman, kaya ka lumipat dahil sa unahan mo, padjak. Hindi di ba, mabagal. So, lilipat ka kasi nakahinto. Di ba? O kaya doon lilipat ka ng lane dahil nakahambaan lang yung mga sidecar. Nakahambaan lang yung mga motorcycle. Tama. Di huli ka ngayon. Baka ito yung kinatwiran nga nung, di ba, yung may tumakas
na red plate na PNP, tsaka pa lang nilagay yung ano. Sabi niya kasi, kaya nga ako umalis kasi nga nakakakos tayo ng traffic. Hinabol siya eh. Tapos uminto siya, tsaka niya kinabit yung pulisya, tsaka yung marker ng PNP. Ayun yun. Sabi niya, nagkukos daw ng traffic, pero hindi naman siya nagpaalam, natatakas siya, nakatakbo siya. Dito yun sa EDSA yun, na nasita ni Colonel Bong Nebrio. Ayan. Okay, Kuya Ren, may hirap ang trabaho ni Colonel Bong Nebrio, no? Mahirap kasi tapulan siya ng ng reklamo, nasa kalsada ka. Tapos lahat halos sa'yo galit kasi disiplinado ka eh. No? Oo. Ikaw, Kuya Ruel, sa tingin mo ba dapat na bang umalis na si Colonel Bong Nebrio diyan sa MMDA? Mag-iba na lang siya ng nakita kong buhay. matagal na siya diyan sa loob, di ba? Matagal siyang nakausap natin yan, Kuya Ruel, marami diba? naman siyang ginagawa eh, di ba? Yun lang, may some certain minsan na mental block ka. Siguro anxiety or something, nasabi mo yung sinabi ni... magano rin siya. Sumailalim sa mental wellness. So, siguro may nagsabi na, nasabi lang niya, out of, wala naman siya ibig sabihin, di ba? Wala. Kumbaga, he not meant. Hindi wala siyang meant any Intention, harm. Intention na nasabi lang. Minsan nababanggit natin. Siguro, since nag-apology siya, so, dapat manatili siya sa MMDA? Okay. Sa ganang atin naman sa tingin ko, manatili pa rin siya, pero siguro medyo hinay-hinay naman. Minsan, di ba? Minsan, abusive na rin. Kung titignan mo yung mga ibang aksyon niya pero napakahirap mo yung trabaho niya, stressful yun eh. Meron diba? tumimbang. Araw-araw ganun eh. 'Di ba? Araw-araw yun ang makakarap mo problema. Ang hirap kaya gumawa ng ganun. 'Di ba? So, mahirap ang trabaho siguro. Kailangan mo na magbuni-muni rin ni tama. Sinuspend siya. So, mag-travel muna siya. Magmuni-muni ni Colonel Bong Nebrio, alamin yung mga fault niya. Kasi minsan talaga din, rin may mali rin siya. 'Di ba? Kung titingnan mo, hindi naman lahat tama, positive sa kanya. Yan eh. Tao lang tayo, di ba? Di ba sabi nila, bakit naman itong tao 1 up to 10, di ba? Bakit yung 9 nagawa na maganda, hindi mo nasabi, pero yung isang mali. Ganun yun, talaga yun. Diba? Burado ka lahat sa publiko. We people tend to criticize more than to praise, di ba? Doon sa nagawang mabuti. Yun lang, ang difference lang, siya public servant. So, iniisip ng tao, dapat perfect. No one's perfect di ba? Oo nga. Totoo yun. Yung, kumbaga, parang isang kaibigan o isang kakilala, lahat pabor, nabibigay mo, di ba? Hindi mo pinagbigyan isang beses. Masama ka na. Masama na. Galit na sa'yo lahat yun. Kaya sabi nga, gusto mo maging masama sa kaibigan mo. Tulungan mo ng 10 beses, tapos yung huli, wag mo tulungan. Masama ka lang. Hindi totoo yung Kuya Ruel. Marami nga, sabi nga. Parang, may nasabi rin isang kaibigan natin, politik, sabi niya, alam mo, pero palaking gaya to, hindi ko na napagbigyan. Siniraan na ako, mali na ako. Isang magkakamali mo lang na gawin, lahat ng nagawa mong maganda, borado na. Dami ko tinulong kaibigan eh. Ganun ba? Nung hindi ko na tinulungan, ako na masama, ako na, di ba? Ganun? Kawawa. Kaya sinabi ko sa kaibigan ko, maski na pagalitan kita o sigawan kita, wala ka pa rin karapatan dahil sa tulong ko sa iyo. Di ba, ever since nabuhay ka sa akin, tapos ganun. Parang, hindi lang kita tulungan, masama na ako. Ganun ba yun? Parang may sinusumbatan ka, Kuya. Sino ba tinatamaan dyan? Hindi, pero totoo naman yun, di ba? In reality, ganun eh. Di ba na may mga bagay ka na nagawa. Pero pag once lang nagkamali ka, andun lahat, isisisi sa'yo lahat. Tampo lang ka na kagad ng Di ba, kahit naman, pagkagaya ng sa mga competition eh. Pag nanalo, tahimik ka. Pag natalo, daya. Kaya wala na makikisimpatiya sa'yo. Alagaan ho natin ating pag-iisip, ang mental wellness natin. Sabi nga, mental health is a serious problem. So, magsaya, ang mahalaga, maging masaya. Wag ikumpara yung sarili mo sa iba, gumawa ka ng sarili mong buhay. Maging masaya ka, yun ang mahalaga eh. Kasi pagka hindi ka naging masaya, ang ibang tao, hindi rin makakahawa yun eh. At
Lalo na kung sa pamilya mo. So, pakita mo na everyday, happy ka. Tsaka, pinakamaswerte tayo. Di ba? Iba nga, may mga kapansanan, pero nakapagtrabaho ng maayos. Di ba? Iba nasa ospital, gustong mabuhay. Ikaw, gusto mo, kitlin mo ang buhay mo. Di ba? Iba, di ba, gumagastos pa ng milyon para lang mabuhay. Pero ikaw, alagaan natin ang ating pag-iisip. Gaya ng pag-aalaga natin sa ating katawan. No? Di ba? Kaya kung gusto niyo magpaganda ng kilay o ng mga, ng eyelashes, doon kayo sa creative. Alam mo, bumunot ka na kasi mamaya magkaroon ng anxiety yung mga listeners natin. Okay, 100 pesos to ha. Okay, ang unang nanalo si Joey Batak. Okay, direct message nyo lang kami sa aming fan page, si Lara Pibe. O pangatlo si Grace Gig. Oy. O, pang-apat si Shelo Butak. O pang-lima, 100 pesos sa GCash o load pong bibigay namin. Si Anyong. Yan. Direct message nyo kami Baka sa aming pwedeng fan sabihin page natin, sa Radyo Bandido. saka na natin ibigay, utangin muna natin. Okay, Kuya Roy, magpaalam na tayo. Naku, ang bilis ng oras. Sa lahat ng mga listeners namin, huwag niyo kalimutan sa December 25 yung mga gift namin. Pwede na niyo ilatag dito. Okay, sa Kuya Roy, sa Pasko mamahagi tayo ng Sopetek. 'Di ba Sopetek? Like yung naalala ko yung may appliances tayong pinamahagi. Kausapin natin ating sponsor na magkaroon ng raffle, di ba? Okay, maraming po salamat. Hi, Binis. Good morning. Hi, Angeline. Good morning. Bye-bye. Happy weekend. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitec Appliances, quality beyond limitation. Tob, the overall vanity for colored hair. Auto Tires, to pursue tire excellence. At ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.